So, sinimulan nang imbestigahan ng Itarim kung saan dito ay panibagong kalaban ng kanyang kakalabanin na tiyak na mas malakas pa sa mga una niyang nakalaban dahil sila'y mga demon. Kaya naman simulan na ang chapter 14 up to chapter 16. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Sa pagkamatay ni Broky ay makikita ang lungkot sa lobo at nasabi naman ni Beru na maganda ang pinakita ni Suho. Nasabi ni Suho kay Beru na nakita niya ang ilang alaala ng lobo kanina at may nilagay daw na bagay ang mga hunter sa mata ni Broky at maaaring yun daw kaya mismo ang Itarim at ano ang kanilang dahilan sa pag-atake nila kay Broky. Sagot ni Beru na maaaring hindi yun mismo ang Itarim dahil ang mga outer gods ay ginagamit ng kanilang apostol para manggulo sa mundo, pero tiyak daw na ang ginawa ng mga hunter na nakita ni Suho ay may kinalaman sa pagsakop sa kanilang mundo. Ibig sabihin daw pala ay nasa mundo na nila ang apostol ng Itarim at mas maganda raw sana kung makakakuha pa siya ng mas maraming impormasyon. Wika ni Beru na meron silang paraan dahil kapag kinain niya si Broky ay makikita niya kung ano ang alaala nito tungkol sa Itarim at magagawa niya ding ma-recover ang kanyang mana. Meron daw palang ganong klaseng ability si Beru at napatingin si Suho sa lobo, sabay nilapitan niya ito at tinanong kung gusto daw ba nitong sumama dahil may lugar siyang naisip pakita. Nagkatinginan ng dalawa na parang sinasabi ng lobo na hindi mo naman siguro ako bebembangin, kung kaya't dinalaan niya si Suho bilang hudyat na pumapayag siya sa alok nito. Habang papalis na sila Suho patungo sa Shadow Dungeon ay sinabi niya kay Beru na siya na ang bahala kay Broky at sagot ni Beru na masyadong mabait ang salita na binitawan sa kanya ng bida. Pagkatapos nun sa loob ng Shadow Dungeon ay pagtatanong ni Beru na bakit hindi dumiretso ng bahay si Suho at sagot ng bida na gusto niyang makahanap ng lugar para tirahan ng lobo. Magkaalyansa na daw sila ng lobo ngayon at naaawa siya dahil wala itong matutuluyan at sinabi ng system na gusto daw magkaroon ng pangalan ng lobo mula kay Suho. Dahil sa kulay gray naman daw ang balahibo ng lobo ay tatawagin niya na ito ngayon bilang Gray at sa isip ni Beru nakaparehas ni Suho ang kanyang ama pagdating sa pagpapangalan. Natuwa naman si Gray sa pangalan na binigay sa kanya at binigay na din ni Suho ang kagubatang ito para maging tahanan ni Gray. Tanong ni Suho kung ano daw kaya ang kinakain ni Gray at sagot ni Beru na dahil nagmula ito sa Beast Monarch ay tiyak na mga living things or mga halimaw ang kinakain nito. Kung ganun daw pala ay saktong-sakto ang pagkakataong ito dahil may mga halimaw pa siyang hindi na ililigpit at makikiusap daw siya kay Gray para ito'y linisin. Kaya naman si Gray ay agad tinapos ang isang goblin at wika ni Suho na magaling daw ang pinapakita ni Gray sa laban. Nagkaroon ng title si Suho bilang mamamatay ng lobo at tataas ng 40% ang kanyang stats kapag ang kalaban niya ay isang beast type monster. Panong ni Suho na di ba isang hyena si Broky pero sagot ni Beru na hayaan na daw nila ang mga ganong klaseng detalye. Wika muli ni Beru na hindi nararanasan ni Jinwoo ang quest na binigay ngayon ng system kay Suho pero base sa kanyang pagkakaalam na ang system ay ginawa para kay Suho at hindi taglay ng system ang masamang intensyon na nakaprogram sa kanya dati. Dati daw kasi ang layunin ng system ay puwersahang palakasin si Jinwoo at ang masamang balak ng architect ay gamitin ang katawan ni Jinwoo para maging vessel ng Shadow Monarch. Sa oras daw na matupad ang layuning ito ay mawawala ang kaluluwa ni Jinwoo pero nagawa daw ng kanyang ama na sirain ang layunin ng system dahil siya mismo ang naging Shadow Monarch. Naging isang malakas na nilalang daw ito na hindi na kailangan pang mag-level up at sagot ni Suho na ibig sabihin daw ba nito ay magiging Shadow Monarch din siya balang araw pero sagot ni Beru na hindi yun mangyayari dahil isa lamang ang Shadow Monarch sa mundo. Naniniwala daw siya na ang system ay mag-a-adapt sa paraan kung saan mas mapapabuti si Suho sapagat ito raw ay nagsisilbing gabay at kapag daw may bagong function ang nagpakita ay tiyak na ito'y makakatulong sa bida. Tinignan muli ni Suho ang kanyang Windows status at kanyang napansin na blanco pati ng kanyang class at napag-isip-isip na mabilis ang kanyang paglakas simula nang siya ay level 1 at nagkaroon din ng maraming skill subalit masasabi niyang siya ay mahina pa rin. Kung hindi raw dahil sa tulong ni Gray ay sigurado ang kanyang pagkatalo kay Broky at kung ang mga quest daw niya ay makakatulong sa kanyang paglakas ay wala siyang magagawa kundi tapusin ito at maaari rin daw niyang makita ang kanyang magulang habang tinatapos niya ang mga misyon. Tanong ni Suho kung may nakita ba si Beru sa alaala ni Broky at sagot nito na sa kanyang paghahanap ay wala siyang nakitang bakas na na-brainwash si Broky ng Apostol of Itarim. Pero may nakita daw siya sa alaala ni Broky na tinulungan ito ng mga tao upang makagawa ng guild at kinuha daw ng mga ito ang mga nakidnap na tao at ang pangalan daw ng guild na kasabot nila Broky ay Grim Reaper. Kung kakalkalin daw nila ang guild na ito ay tiyak na marami silang makukuha impormasyon tungkol sa Apostol of Itarim. Biglang tumawag si Lim Tae-gyu sa isang lalaki at kanyang sinabi na hindi daw ba nakita nito ang balita
balita dahil kasabot daw ang lalaki sa insidente tungkol sa Hyenas Guild. Pinipilosopo ni Lee Min-sung si Lim Tae-gyu sa kanyang pagsagot at nakakainis daw talaga ito kung paano siya magsalita at sinabi muli ni Lim Tae-gyu na alam niyang nakakakuha ng komisyon si Lee Min-sung sa Hyenas Guild at soon ay malalaman ito ng Hunter Association. Sagot ni Lee Min-sung na ano naman daw kung tanungin siya at itanggi niya ang paratang sa kanya dahil sa oras daw na mabayaran niya ang mga lawyer ay walang magagawa sa kanya ang Hunter Association. Mas mainam daw kung hindi magiging overconfident si Lee Min-sung dahil kahit powerful ang batas ay hindi madaling kalabanin ng chairman ng Hunter Association. Mas mainam daw kung lilinisin ni Lee Min-sung ang problemang ito bago pa siya makabalik at naiinis naman si Lee Min-sung dahil dati niya lamang driver si Lim Tae-gyu pero nang ito'y maging S-rank hunter ay naging mayabang na daw ito. Kaya naman sa galit ay sinira niya ang lamesa at ayon daw sa mga nakaligtas ang tumalo sa Hyenas Guild ay isang batang lalaki na may maskarang itim. Pero kahit ganun pa man hindi niya kailangang magsayang ng oras sa taong hindi naman daw niya kilala dahil ang mas mahalaga daw ngayon ay yung Stardust na kanyang hawak na kayang magpalakas sa mga hunter at kung magiging mabuti ang negosyong ito ay wala nang sino man ang pwedeng mangmaliit sa kanya. Sumunod ay pinakitang muli sila Beru kung saan nasabi niya na magpatuloy lamang sa pagpapalakas si Grohl para protektahan nito si Suho kung kaya't kumain lamang daw ito hanggang siya ay magsawa. Tanong ni Suho na kailan pa raw naging Grohl ang pangalan ni Gray pero masaya siya dahil mabilis ang paglakas nito at nagulat siya dahil nakakuha siya ng 50% na experience mula sa mga napatay ni Gray. Wika ni Beru na hindi siya sigurado pero may katulad ito kung paano nakakakuha si Jinwoo ng experience mula sa kanyang mga shadow at sa palagay daw ni Suho na parang katulad ito sa kanyang nilalarong game pero kahit 50% lamang ang kanyang nakukuha ay hindi na ito masama. Kung ganun daw pala ay hahayaan pa nila na ipagpatuloy ni Gray ang paghahunting na kinagulat naman ng lobo at sinabi ng system na nagkaroon ng daily quest si Suho kung saan kailangan niyang pumatay ng mga goblin. Ibig sabihin daw pala nito ay makakakuha siya ng reward sa araw-araw at sa palagay ni Beru na gusto ng system na maging permanenteng teritoryo ito ng bida. Biglang naisip ni Suho na kuhanin ng pluta na gamit ng goblin para mabilis ang kanyang paghahanap sa mga ito. Kaya naman sa kanyang pag-ihip ay dali-dali agad siyang inatake ng mga kalaban. Sobrang talino daw ni Suho dahil naisip nitong gamitin ng pluta at dito ay inactivate niya ang kanyang ruler's authority upang bigyan ng suntok ang mga goblin kung saan sabay-sabay niyang napatay ang mga ito na walang kahirap-hirap. Sa isip ni Suho na boring ng kalaban ng mga goblin kaya naman hinipan niya muli ng 2 beses ang pluta kung saan ubod ng dami ng goblin ang nagpakita sa kanila. Ito daw ang minimum na bilang ng mga kalaban na kanyang kailangan para siya ay ganahan at sa pagbanggit niya ng arouse ay bumangon ang mga ugat ng goblin habang si Gray ay sumugod na patungo sa kalaban. Ganun na din ang ginawa ng ating bida. Pagkatapos noon ay pagod na pagod si Gray dahil 3 oras na siyang pumapatay ng mga halimaw at tanong ng system kung gusto daw ba ni Suho na kuhanin ang kanyang reward pero napansin ng bida na kahit tapos na ang daily quest ay patuloy pa din sa pag-angat ang bilang ng kanilang mga napatay. Maaari daw kayang may hidden reward siyang makukuha kapag nagpatuloy sila sa paghahunting kung kaya't mas mainam daw kung hindi sila hihinto na sobrang muling kinagulat ni Gray. Ngayon ay lagpas na sa kota ang mga napatay nila Suho habang si Gray ay tila ba malapit nang pumunta sa langit dahil sa sobrang pagod at tanong muli ng system kung nais na bang makuha ng bida ang kanyang reward. Gaya daw ng inaasahan ni Suho ay may hidden reward siyang matatanggap at sa pagtanggap niya ng unang reward ay bumalik ang kanyang lakas na parang nag-level up at maaari daw niya itong i-reserva para sa mga darating na laban. Pangalawa ay nagkaroon siya ng 3 puntos at malaki daw ang tulong nito dahil habang mas tumataas ang kanyang level ay mas mahirap nang kumuha ng puntos at ang pangatlo naman ay kailangan niyang mamili sa 2 kahon. Pinili ni Suho ang random curse box gaya ng pagpili ng kanyang ama at natanggap niya ang gauntlet na gawa sa sungay ni Vulcan. Hindi niya raw kayang gumawa ng sandata na gawa sa shadow sa lahat ng oras kung kaya't malaking tulong ang pagkakaroon niya ng panibagong gauntlet at kaya daw nitong patasin ng 30% ang kanyang physical damage at sa oras na marami siyang mapatay na demon ay mas tataas ang value ng item na to. Dahil sa medyo mabigat daw ang item ay kailangan niyang patasin ang kanyang strength at biglang sinabi ng system na ang tiwala ni Gray ay napalitan ng takot. Wika ni Beru na hindi raw isang shadow si Grohl katulad nila na may infinite stamina kung kaya't nagsorry si Suho at magpahinga na daw sila dahil may gagawin pa siya sa labas. Sa paglabas ni Suho ay naisip niya kung saan sila unang mag-iimbestiga at nabasa niya sa kanyang cellphone na humihingi ng tulong si Talim. Sumunod ay masayang sinalubong ni Talim ang bida at sinabing hindi raw nagpakita ang kanyang mga kasama sa trabaho at naiinis siya dahil tiyak daw na magkakasama ito para uminom at wika ni Suho na kumalma daw si Talim dahil tutulungan naman niya ito. Kailangan daw magsuot ni Suho ng protective clothing dahil mas delikado daw ang trabaho bilang collector sapagkat nasa likuran lamang daw ng strike team ang collecting team para sa mga napatay nilang mga halimaw. Pwede raw kasi silang
ambush ng mga halimaw at makakatulong daw ang protective clothing sa matatalim na sungay o balat ng mga magic beasts. Biglang dumating ang strike team at tinanong kung dalawa lamang sila sa collecting team at sagot naman ni Talim na bigla daw kasing nawala ang kanyang mga kasama at sagot ng leader na napaka-responsible naman daw nila Talim at hindi raw ba nila alam na malaki ang binayad nila sa Reapers Guild para makapasok sa dungeon na ito. Kung babagal-bagal daw sila Talim ay magrereklamo ang leader sa Hunter Association upang masigurado na hindi na sila magkakaroon ng trabaho at humingi naman ng sorry si Talim at sisiguraduhin niya raw na magtatrabaho sila ng maayos. Bumulong si Talim na gamitin daw ni Suho ang kanyang sabon para siya ay tulungan sa trabahong ito habang sa isip ni Suho na ang leader ng grupong ito ay isang healer. Ang random curse box ay binibigay ang pangangailangan ni Suho kung saan ang sandatang naibigay ay kayang kumain ng demon upang maging lakas at ang pagtawag daw sa kanya ni Talim ang field type dungeon na ito na pagmamayari ng Reapers Guild at kung hindi raw ito simpleng nagkataon lamang ay tiyak na may panganib ang mangyayari. Biglang pinakita ang isang Mistburn kung saan may tatlong nilalang ang nasa kanyang tabi at base sa kanilang mga itsura ay masasabi kung sila ay mga demon. Nagsimula na ang mga hunter sa pagpatay ng mga halimaw at huwika ng kanilang leader na maganda na ang lahat dahil paparating na ang mga kalaban. Dito ay parang mga lizards ang klase ng mga halimaw at sinabi ng leader na dumikit daw sila Talim sa kanila at bilisan nila ang pangongolekta. Hindi makapaniwala si Talim na gusto ng leader na mabilis silang makakatikit sa strike team at sa isip ni Suho na disappointed siya dahil hindi demon type ang mga halimaw. Subalit magandang pagkakataon daw ito para makita niya kung paano makipaglaban ng isang party at sasamantalahin niya ang pagkakataong ito para matuto sa pakikipaglaban. Dahil sa pagkumpleto niya sa daily quest ay maraming bangkay ng Goblin Commanders at Goblin Centurions siyang naipon at dahil sa pagtaas ng kanyang intelligence ay maaari na siyang mag-command ng 7 mga summon. Sa palagay daw ng leader ay tapos na sila sa lugar na ito at kailangan na nilang magpahinga at sagot ng kanyang kasama na ang bilis naman daw nilang magpapahinga pero sagot ng leader na wala silang magagawa dahil dadalawa lamang ang nasa collection team at may iiwanan nila ito pero sa kanyang pagtingin ay napatanong siya kung ano ang kanyang nakikita sapagkat ang mga summon ni Suho ay nadadalian lamang sa kanilang ginagawa habang sa isip ng dalawa na mabagal ang pagkilos ng strike team. Tanong ng leader kung summon beast daw ba ito ni Suho habang sa isip ni Talim na maghahanap na naman daw ba ito ng away pero bigla nitong hinawakan ng kamay ni Suho at nakiusap na maging exclusive na taga-kolekta nila ang bida pero sagot ni Suho na wala siyang balak na ipagpatuloy ang ganitong trabaho. Papayaran niya daw ng pinakamataas na sweldo si Suho base sa salary market pero tugon ng isa na meron silang problema dahil nakakita sila ng bangkay ng isang normal na tao. Narito ngayon ang isang bangkay na medyo pamilyar at base daw sa suot ng taong ito ay masasabi nilang isa lamang itong normal na tao pero wala daw silang impormasyon na may halimaw na gumagamit ng apoy sa dungeon. Parehas nang iniisip sila Suho at Talim dahil ang bangkay na ito ay mula sa Mistburn at tanong ng leader na ito raw ba yung panibagong klase ng halimaw na gumagamit ng asul na apoy at sigurado raw si Talim dahil naganap ang insidente sa kanyang paaralan. Dito ay may nakita pa ang kanyang mga kasama na mga bangkay ng tao at tanong ng isa na ihinto na raw ba sila sa kanilang ginagawa at tunayang report ito sa Hunter Association. Nag-iisip ang leader at definitely raw ay hindi ito normal na pangyayari at base daw sa lakas ng kanyang team ay magagawa nilang mahandle ang problemang ito kung kaya't magpapatuloy daw sila sa paghahunting. Nagulat si Suho dahil kahit delikado ang sitwasyon ay magpapatuloy pa rin sila at kanyang sinabi na delikado raw ang mga Mistburn pero sagot ng kapitan na siya raw ang leader sa grupong ito kung kaya't siya raw ang masusunod. Napabuntong hininga si Talim dahil makakakita na naman sila ng Mistburn at tanong ni Suho na tama daw ba siya na may skill si Talim sa pagtakbo dahil kapag may hindi inaasahang pangyayari ay tumakbo agad ito ng mabilisan. Kaya naman ang mga hunter ay nagpatuloy sa paglalakad samantalang pinakita naman ng mga Mistburn na tila ba nahihirapan sa kanilang kalagayan. Tanong ng isa na hindi sapat ang apoy na meron sila at kumusta na raw ang supply nila ng mga panggatong at sagot naman ng isa na sila'y nasabihan na medyo nagkaroon ng problema sa panggatong at may tinutukoy silang tao na kailangan daw nilang pag-isipin ito ng paraan para makakuha ng panibagong supply. Hindi sila makapaniwala na ang Hyenas Guild na nagsusupply sa kanila ng tao ay magkakaroon ng problema at kapag nagpatuloy daw ito ay babagal ang production nila ng Stardust kung ikukumpara nila sa ibang factory. Subalit napatingala ang isa at sinabing nakakaramdam siya ng presensya sa taas at wika ng isa na tamang-tama daw ang pagdating ng mga hunter dahil nangangailangan sila ng panibagong panggatong. Nagsuggest ang isa na siya na ang babati sa mga hunter at ang dalawa naman daw ay maganda na lamang pero wag daw kalimutan ng demong ito na kailangan niyang huliin ng mga hunter ng buhay. Pinakita muli ang mga hunter kung saan patuloy pa rin sila sa pagpatay ng mga halimaw at nasabi ng leader na mukhang malaki ang kikitain nila ngayong araw. May kinukuha ang leader
sa kanyang bulsa dahil narinig na daw ba nila ang tungkol sa Stardust at napawaw naman ng kanyang mga kasama dahil kaya daw patasin ng Stardust ang mana ng isang tao. Tumatagal lamang daw ito ng isang linggo at kaya nitong patasin ng isang beses ang ranggo ng isang hunter at sa oras na kainin niya ito ay magtataglay siya ng mana na katumbas ng isang C-rank or mas mataas pa. Biglang pinakita ang halimaw kanina kung saan bigla siyang nakarating sa likod ng leader, sabay inatake niya ito pero hindi niya ito pinuruhan. Nabasag ang Stardust na hawak ng leader kanina at sinabi ng halimaw na hindi niya ito pinatay at nagulat ang lahat dahil nagsasalita ang halimaw. Maging alerto daw ang lahat dahil isang kalaban ang nasa kanilang harapan at binilang ng halimaw ang mga hunter kung saan nasa 10 daw ang bilang ng kanyang makakalaban. Nilabas ng halimaw ang kanyang Stardust at sinabing hindi niya kailangan ng 10 tao kung kahit papatayin niya ito at nagulat ang mga hunter dahil pwede rin daw palang kumain ng Stardust ang mga halimaw. Sinabi ng halimaw na tama ang kanilang sinabi kung kaya't ang mga hunter ay agad ding inatake ito bago pa man daw umepekto ang Stardust. Subalit sa isang pag-atake ng halimaw ay dalawa agad ang kanyang napatay, sabay sinunod niya ang nagpapailaw sa paligid at nang ito ay mamatay ay dumilim ang paligid kung saan sinamantala naman ito ng demon at inisa-isa niyang patayin ang lahat ng hunter. Pagkatapos noon ay daladala na ng demon ang leader ng grupo at ngayon ay nakakuha na siya ng panibagong panggatong, samantalang isang quest ang nagpakita kung saan kailangang iligtas ni Suho ang 7 survivor sa kamay ng demon.